Wag ko kayo maniwala doon. Again, sa akin ho kayo maniwala? Hindi. Ipapakita ko sa inyo, another expert, not from me. Okay? Hindi ako magsasabi ha. Huwag kayong maniwala. Yan nga ang intro ko kanina eh. Huwag kayong maniwala sa any political blogger, including myself, di ba? Huwag kayong maniwala. Expert na yung paparinig ko sa inyo. Katulad na lang ni JBRC to, na isang nakaranas ng pag-angat dahil sa black voting. Ito, isa pa. Mismong Pulse Asia, okay, ay merong sinabi tungkol sa Duterte. Pakinggan po natin ha. Sila, ito hoy, hindi mga Duterte supporter. Hindi po ito Duterte supporter. They're not endorsing anyone. As a matter of fact, ang tingin nga natin sa kanila, peke eh. Pero bakit ganito ang tono nila? Pakingge. Ang medyo nakita natin pagbabago na itong nakaraang buwan ay yung pagtaas, pagiging double digit ng suporta ng ilang kandidato ng PDP. Tinaguri ang kamakailan na Duterte. Ang kaibahan lang nitong Abril, sa Marso, nung Marso ay nasa top 12, in contention si Philip Salvador at si Congressman Rodante Marcoleta. Medyo bumaba sila, hindi na sila in contention sa survey na ito. Pero nandun pa rin sila within striking distance ng top 12 positions. Sir, sobrang lapit. 1 week na lang, no? Literally 1 week before elections. Itong mga election... Ito yung nakaraang news pa. So, 1 week, imagine niyo. Ano ang nagiging trend? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang ganda nung paliwanag ni Maluti Kia. Huwag tayong bumase doon sa ngayon. Kasi tandaan ninyo, marami sa mga Pilipino ang undecided until to the last moment. Bakit? Yan ang ugali ng Pilipino. Hindi ko alam kung kultura na natin yan. Hanggang kaduluduluhan, hindi tayo sure kung a-attend tayo ng party. Hanggang kaduluduluhan, hindi natin sure kung tayo po ay... Totoo to, di ba? Totoo naman eh. Kung tayo po ay pupunta sa isang lugar o hindi. Kaya nga tinawag sa ating mga Pilipino yung last minute eh. Laging last minute ang desisyon nating mga Pilipino. Ang tagal po natin mag-decide. Di ko alam kung kultura ba ito, ng sigurista tayo. Pero tayo ang mga Pilipino, mahilig sa last minute. As in last minute. Gusto pa nga natin. Kasi ganito lang yan, Banat Bay. Marami sa mga Pilipino, pa-importante, yung gusto nila yung pinipilit pa. Gusto nila yung sila yung parang hindi matutuloy yung isang party or kung ano man niya kung wala sila. So nagpapa-importante, parang nagpapapilit muna bago umaksyon. Kaya karamihan last minute ang ginagawa kasi nga pa-importante. Na feeling entitled, na feeling sila yung pinaka star of the night, parang mga ganun. Kaya ganyan yung nangyayari sa atin na kumbaga, imbis na umaksyon na muna kagad, kumilos na kagad, iaantayin muna yung pinaka last moment bago kumilos. Kaya nangyayari, gahol na gahol lagi sa mga desisyon. Kaya doon nagkakamali ang ating mga kababayan, especially dyan sa eleksyon natin, di ba? Pag tinanong mo kung sino yung iboboto, puro sinasabi, hindi pa daw sigurado, hindi pa sigurado, hindi pa sigurado. Tapos pagdating ng araw ng eleksyon, kung kailan magsasara na yung botohan, saka palang pupunta at doon palang mag-iisip kung sino yung iboboto. Kaya nangyayari, kung sino lang yung maisip nila o kung ano yung hawak nilang papel na ibinigay ng mga namimigay ng flyers sa labas, yun na lang ang ibinuboto, hindi na nag-iisip. Feeling entitled, pa-importante mga Pilipino. Pa nga natin minsan, tinatawag pa yung pangalan natin eh. Pagsasakay ng eroplano, paunahin mo na silang lahat. Mauna na kayo lahat. Antayin ko, tawagin yung pangalan ko bago ko, ano pa naman yan, pipila pa naman. Kaya nga marami ding hindi natutuloy na excursion eh. Ang dami hindi natutuloy na mga outing. Bakit? Ang tagal sumagot,
Lalong-lalo na pag may bayaran. Di ba? Totoo po yun. So, ano ibig ko lang sabihin? Until now, marami pang undecided. Kaya nga, napaka-importante na tayo bilang Duterte supporter ay sana kumbinsido na maipapanalo natin ng Duterte at magba-block voting tayo. Ang problema kasi, nahaluan tayo ng mga propagandista ni Aimee. Na pagtitignan mo, kung aaralin mo ang kanilang kasaysayan, sila po talaga ay may connection kay Aimee. Ako, ayoko na lang magpangalan, pero alam ko po kasi personal na meron talaga silang kinaugnayan kay Aimee mula nung nagsimula. As a matter of fact, nagsimula pa nga sila in promoting Aimee. Sana maging mapagmatsyag naman po tayo. Okay? Yun po ang nakakasira. Sana kung talaga tayo solid Duterte tayo. Kung talagang solid, kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, alam nyo si Pangulong Duterte, never magsalita ng ganito, but this is the first time na sinabi niya ito. Kalimutan nyo na lang ako kung hindi solid Duterte tayo. Alam nyo, alam ko kasi yung istorya sa pag-promote ni Honasan at saka ni isa. Ayoko na lang sabihin kasi pangit kung sa akin manggagaling. Pero ito'y alam ko, sigurado ako. Mga kababayan, si Honasan at saka yung isa, kaya inilagay yun doon para kontrahin lang yung mga Duterte supporter na boboto kay Aimee. That's the truth. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. But the real concern of PRRD, nanggaling na po sa bibig ng kanyang asawa, ng anak, at saka yung kanyang anak, na si Kitty, ay kalimutan nyo na ako kung hindi nyo isosolid itong Duterte. Kaya nga doon sa tunay, solid Duterte supporter, makikinig kay tatay this time. Hello? Yung mga solid, makikinig na kay tatay this time. Man kayo. Nung sinabi ni Pangulong Duterte na weak leader yan si Bongbong Marcos, hindi kayo nakinig. Pero this time naman, makinig na kayo. Di ba? Ito na, nararamdaman na natin yung nangyayari sa bansa natin. Siguro naman, nadala na kayo sa pambubutol na ginawa. Siguro naman, pagod na rin kayo, ayaw nyo na yung ganito. Please naman, makinig na kayo kay Pangulong Duterte sa sinasabi niya na iboto natin straight yung Duterte. Hindi naman niya sinasabi ito para sa kanya lang eh. Ito yung sinasabi niya pinararamdam sa atin na ito yung may magagawa sa bansa natin kagaya ng ginawa niya. Siguro ito yung pwedeng patuloy ng mga nasimulan niya na kinalimutan na nitong administrasyon na to. 'Di ba? Yung magandang plano niya baka matuloy na kung masusuportahan natin kung Duterte. Kaya solid vote tayo sa Duterte. Huwag na tayong magdagdag or kung may magdadagdag man kayo, kesa nyo na po si Aimee Marcos. Kasi marami sa inyo ang hindi nakinig noong 2022 kaya nagkaloko-loko ang ating bayan. Kaya nagkaloko-loko, tumugmok tayo, kaya si Pangulong Duterte nadala doon. Dahil sa mga inyong hindi nakinig sa kanya. Sorry pero madamdamin ako sa issue na to. Ayoko to pero kaya ako ipinaglalaban ito. Na wag na kayo magpabudol pa uli. Parang awa nyo na. Parang awa nyo na. Bakang isunod niya dyan, si BP na hong isunod dyan. Maging